Ika-27 kabanata sa pagtatakip silim. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan. Ketongin. Taong may sakit na ketong, isang uri ng sakit sa balat na nagdudulot ng pagkakapinsala at pagkawasak ng mga bahagi ng katawan. Kapuspalad. Mga taong mahirap o walang swerte sa buhay. Manugang, ang asawa ng anak ng isang tao. Kampanaryo, tore ng simbahan kung saan nakalagay ang mga kampana. Bisperas, araw bago ang isang malaking okasyon o pista. Pamamanhikan, tradisyonal na paghingi ng basbas sa mga magulang ng babae bago ang kasal. Bantog, tanyag, sikat, kilalang kilala. Kasalo, kasama sa pagkain. Si Kapitan Tiago ang may pinakamalaking paghahanda para sa piyesta. Inihanda niya ang isang marangyang salo-salo para kina Maria Clara at Crisostomo na itinuturing niyang magiging kanyang manugang. Batid ni Kapitan Tiago na tanyag si Crisostomo sa Maynila, kaya't sinamantala niya ang pagkakataong ito upang mapansin at mapuri din siya sa mga pahayagan. Si Crisostomo ay kinikilala bilang isang Kastilang Pilipino, isang edukado, mayamang kapitalista, at isang taong may mataas na katayuan sa lipunan. Ilang araw bago ang piyesta, nagsimula nang dumating sa tahanan ni Kapitan Tiago ang mga pagkain at inuming nagmula pa sa Europa. Bilang espesyal na handog, binigyan niya si Maria Clara ng isang piraso ng kahoy mula sa bangka ni San Pedro at isang agnos na may mga brilyante at esmeralda. Masaya ang muling pagkikita ni na Crisostomo at Kapitan Tiago. Samantala, inimbitahan ng mga kaibigan ni Maria Clara ang dalaga na maglibot at pinayagan naman siya ng kanyang ama. Ngunit may habili na dapat siyang makabalik bago maghapunan sapagkat darating si Padre Damaso. Samantala, inanyayahan din si Crisostomo ng ilang kababaihan at magiliw naman niyang tinanggap ang paanyaya. Nag-alok si Kapitan Tiago ng hapunan kay Crisostomo, ngunit magalang itong tinanggihan ng binata dahil may inaasahan siyang bisita. Kasama ang kanyang mga kaibigan, lumibot sina Crisostomo at Maria Clara hanggang sa makarating sila sa bahay ni Sinang na nag-alok sa kanila na umakyat. Habang naroroon, pinuri ng mga bisita si Maria Clara at binati si Crisostomo. Dito rin niya muling nakatagpo ang isang matandang kaibigan, si Kapitan Basilio, na nagbigay sa kanya ng ilang impormasyon tungkol kay Padre Damaso. Ayon kay Kapitan Basilio, may balak si Padre Damaso na magpatayo ng isang munting bangka sa bundok. Ngumiti lamang si Crisostomo sa sinabi nito, ngunit hindi niya tiyak kung ang kanyang ngiti ay tanda ng pagsang-ayon o iba pang kahulugan. Nang makarating sila sa liwasang bayan, napansin nila ang isang ketongin na nakasuot ng salakot, umaawit habang tumutugtog ng gitara. Iniiwasan siya ng mga tao dahil sa takot na mahawa sa kanyang sakit. Biglang kinuha ni Maria Clara ang suot niyang agnos at inilagay ito sa bakol ng ketongin. Nagulat ang kanyang mga kaibigan sa ginawang ito. Ngunit buong pusong tinanggap ng ketongin ng agnos at hinalikan ito bilang tanda ng pasasalamat. Lumuhod siya sa harapan ni Maria Clara, isinubsob ang ulo sa lupa at iginuhit ang kanyang labi sa mga bakas ng yakap ng dalaga. Sa gitna ng tagpong ito, lumapit si Sisa sa ketongin at mahigpit na hinawakan ito sa bisig. Itinuro niya ang kampanaryo, kung saan, ayon sa kanya, naroon ang kanyang anak na si Basilio, bumababa gamit ang isang lubid. Ipinagdiinan din ni Sisa na si Crispin ay nasa kumbento. Maya-maya, bumitiw si Sisa sa pagkakahawak sa ketongin at umalis habang kumakanta. Samantala, dinala naman ang ketongin ng kanyang bakol at naglaho sa dilim. Sa pangyayaring ito, napaisip si Maria Clara at napagtanto niyang marami palang naghihirap at kapuspalad sa mundong kanyang ginagalawan.